pagkatapos ng Holy Week break, Marlon, Halloween break, Marlon, magre-resume ang Senate. So pag nag-resume ang Senate, Marlon, syempre, kailangan na nilang i-address ang issue ng Blue Ribbon dahil ito ay headless at the moment. At meron lang officer in charge sa pagkatao ng Senator Erwin Tulfo, di ba? Marlon, narinig din natin sa mga bubwit natin doon na ang sinasabi, ay bubwit, naalala ko si Mayor Deo Kamakalma. Shout out kay Lakay. Wow, City Mayor, Star City. Hindi, Marlon, sabi, ayaw din daw ng isang Senator Erwin Tulfo dahil, hindi ito official. Parang dapat hindi sila decision making, pero they will address some issues. But the Senate has to soon mag-elect ng kanilang chair. And Marlon, how big is the possibility that it would still be Lacson? Sinabi na ni Tito Sen, and syempre hanggang dikit sila, di ba? Sparring partner sila. And ayan, naglabas na ng pahayag si Ping. At ang sabi nga niya, if I am elected again to head the committee, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions. Bago dito kay Ping, una, sampal kay Erwin Tulfo yun. Sabi mong ayaw niya. And una, bakit ayaw niya? Samantalang pagkakataon na to para mag-shine siya, di ba? It's your time to shine. And kaya ba nila inaayawan yun dahil may ipit lang sila? May ipit lang sila sa magiging daloy ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon dahil nakikialam ang Palasyo ng Malacanang. Subukan mong walang makialam dyan na puwersa sa Palasyo ng Malacanang. Di ba dapat malaya lang yan? And ang isang committee chairman, presiding officer ka lang naman dyan, Pam. Ikaw lang naman ang kukumpas kung sino yung pagsasalitain mo, kung sino yung i-recognize mo na mga senador na magtatanong at kung sino yung mga i-recognize mo na mga resource person na nasasagot sa tanong ng mga member ng committee ng mga senador. And kaya ayaw ni Erwin, aminin mo hindi, Mr. Eric Silvestre, na kaya ayaw mo dahil may ipit ka lang. At good morning, everyone! Lahat. Lahat para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Diba? Shout out kay VP Sara Duterte na nasa 51st ba yun? Business conference kahapon, Pam. Marami nagtatanong, bakit daw hindi dumating si Marcos Jr.? Maat pa. Hindi ko alam kung invited siya. Kasi opening ceremony kahapon. So hindi ko alam kung sa closing. So hindi ko rin alam kung gaano katagal tong business conference na to. Pero Pam, napapanahon yung yung opening kahapon ng business conference na alam ko ang nag-organize PCCI, Philippine Chinese Chamber of Commerce, Inc. Very timely yung inilabas nilang manifesto na dapat maraming ulong gumulong at wag magpatumpik-tumpik, wag na kayong magpakyut sa Marcos administration at ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino kasama na ang sektor ng mga mangangalakal o ng mga namumuhunan, mga kapitalista. Kailangan may makita na pinaparusahan, pinapakulong at kinasuhan. Alam mo, Marlon, kung matalino si Marcos, kung ano dapat ang ginawa niya, nung lumabas ang manifestong yon, dapat inalay din niya ang sarili niya na, okay, let me talk in front of everyone and appease everyone's worry na ganito, ganyan. I will make sure, yung ganon. Tapos tingnan mo, yung mga naglabas ng manifestong yan, ang inimbita si VP Sara dahil ito ay isang mensahe na ang tiwala namin ay nasa iyo, ang pag-asa namin ay nasa iyo. Huwag mo kaming biguin, naglabas kami ng ganitong aming pahayag, ng aming pag-aalala sa aming negosyo, sa ating industriya, sa ating ekonomiya. Please give us hope. Yan ang mensahe niyan eh. Mismo, Pam, at yung tiwalang yun, no, na hindi man nila tuwirang sinasabi o direktang sinasabi, pero the mere fact na para imbitahan ka at pangitain din to na maraming mga iba't ibang mga ambassador ang talagang nagka-courtesy call sa tanggapan ng Vice Presidente. Yung tiwalang yun, nakakamit mismo ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kabi-kabilang pangliligwak, kabi-kabilang paninira at kabi-kabilang demolition job against kay VP Sara. Una nang dumalaw sa kanya, Marlon, ang Australian ambassador, Japanese ambassador, at kung sino-sino pa. Amerika na lang ang hindi talaga, Marlon. Dahil alam natin. Ang Amerika, dumalaw naman sa ICI. Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, sa ICI, sarado yung ICI, sa dapat malaman ng publiko, yung ginagawa nilang, actually, hindi pagsisiyasat, interview yun. Ginagawa nilang job interview. Or tapos,
sarado sila para malapa sa kagustuhan ng mamayang Pilipino na madinig yung ginagawa nilang job interview. Pero open naman sila, bukas naman sila sa pagtanggap, hinggil naman doon sa diplomat mula sa bansang Amerika na nakakabahala, nakakatakot at nakakainis. Bakit? Anong kinalaman ng bansang Amerika sa isinasagawang Independent Commission for Infrastructure? Independent nga eh. Di ba? Bakit kailangan buksan mo ang pintuan mo sa mga banyaga, higit lalo mula sa pamunuan ni Uncle Sam? Totoo, no? Anong kamay meron kayo diyan? Anong impluwensya, 'di ba? Anong role nyo? Anong scope and limitations kung may role kayo at bakit may role kayo kung independent nga? Kaya walang maniwala, Marlon eh. Ito pala, Marlon, sabi ni Boy Bukauto, Australia, Singapore ambassadors dumalaw na kay VP Sara. Pero ang alam ko una na early this year or mid this year dumalaw din ang Japan, because I remember telling VP Sara last year na yung Japan ay isa sa mga paborito niya at ng anak niya yata na bansa, no? Maganda naman talaga ano yun. Maganda naman talaga ang Japan. And after that, nag-courtesy nga ang ambassador ng Japan. Si Estrella Ponyo, ano po ang YouTube channel ni Attorney Vic? Tinig May Sugpo. Oo. So, na-distract na. Nabanggit mo na rin lang naman si Vice President Sara Duterte, Marlon. Itong tasang to, kailan magkakaroon ng plato? Tinago ko na yung iba kong mga tasa, yan na lang lagi ang ginagamit ko. Kung hindi yung maisip, yan. Alam mo ba, kung ang plano ko sana rito, hindi ko gamitin. Pero nainggit ako sa'yo, ginagamit mo. I-display ko. Kasi alam ko, magiging magiging historical tong bason ko. At alam ko, sana, nangangarap ako, abutan pa to ng magiging apo ko. O magiging apo pa. Dahil, ang bason to ay mula sa magiging presidente ng Pilipinas o naging presidente ng Pilipinas kapag kapanahon na nila. Alam ko, magiging katulad din ng tatay niya na mag-iiwan ng magandang legasiya para sa mamamayang Pilipino. Galingan mo paghuhugas pagkatapos mo mag-tsaa, Marlon, hindi yung ano ba tayong tumbler, di ba? Yung at least ang tumbler, kahit magka-dent yan, nabagsak, nabangga and all. Nagamit ko yun. Medyo mas, ako rin naman, bakit ba? Meron ka bang gusto sabihin dyan? Oy, Marlon, speaking of VP Sara, nagpa-press conference ang Boying Remulla, the ombudsman, slang ako, the ombudsman, kahapon nagpa-press conference. At sinabi na ngayong araw na ito, ipapaakyat niya ang SALN ng isang Vice President Sara Duterte para kanyang pag-aralan. Ang tigas ng ulo na itong mga to, no? Hindi pa rin talaga nila nakikita yung gusto ng taong bayan. Nasabi ko na kanina na yung tiwala at paghanga kay VP Sara, matibay, malakas at talagang mataas yung trust and approval rating si VP Sara. Sa kabila ng ginagawang paliligwak ng administrasyon. Talagang ang kapal ng mukha na talagang ito pa ang magiging prioridad ng bagong upong ombudsman sa katauhan ni Boying Remulla. Samantalang iba't ibang sektor na po, iba't ibang uri ng lipunan na ang nananawagan na ang kinakailangan namin ay may managot sa flood control. Ibig sabihin, mas priority ni Boying Remulla na masunod pa rin ang kapritsyo nila para siraan ng Vice President Sara Duterte kaysa dinggin ang kahilingan ng sambayan ng Pilipino na dapat may maparusahan na sa multi-trillion pisong flood control anomaly. Pero Marlon, sinagot din naman yan ni VP Sara kahapon. I think sa isang quick interview na meron siya, sinabi niya, okay, not verbatimly, okay lang. Si Trillanes nga, may kopya ng SALN ko eh. Yeah. Di ba? Parang sa kanya, she has nothing to prove. She has nothing to be worried about because their lives as Duterte family, as individual personalities, as the leaders they once were locally sa Davao, is an open book. Hindi nga niya dinideny or sinasabi, Marlon hindi niya sinabing yung meron siyang encounter do sa sheriff na AI yan, hindi ako yan. Unlike Marcos Jr. na he probably knows in himself na yung video na lumabas na may pulburon or something, maaaring alam niyang talagang siya yon. And then, napaka-convenient gamitin ng excuse na AI. Sasabihin niya, that's AI. Di ba? Wala. She has nothing to hide to all the Filipino people. Because even gagawin ng Sige, sorry. No. Sige, go ahead. Anyway, yung gagawin nilang pagbusisi o pagkalkal o pagsasa publiko nung SALN ni Vice President Sara Duterte, okay lang.
okay lang rin. Kasi tama sabi mo, walang dapat ikatakot ang VP Sara at hindi talaga siya natatakot. Kasi wala siyang tinatagong baho at sigurado tayo wala siyang ninakaw na pondo ng sambayan ng Pilipinas. Kasi ito rin ang magiging dahilan para ilabas din ni Boying Remulla yung salin maliban na lamang ni Marcos Jr. Yung salin ni Martin Romualdez para malaman na mula 315 million pesos noong 2022, meron na siya ngayong 3.65 billion pesos. Gayon din pa si Saldico na merong 236.7 million pesos na may 1.51 billion. Gayon din sila JJ Suarez, Dong Gonzales, Manix Dalipi at Edwin Gardiola. So okay lang, ilabas nyo yan, pero dapat ilabas nyo rin ang salin lahat ng politiko mula presidente hanggang senador at congressmen. O Marlon, mag-hello ka kay Boomerang. Ito yung bata. Winasak mo na. Yung kilikili niya ang pinapakaw. Hindi nagtago ng profile pics. Maigi na lang merong play button doon. Kung hindi, nakita yung pagiging baskil ni Boomerang. Alam niyo yung baskil kay Ibon? Ang baskil po ay kumakatawan sa salitang basang kilikili. Ang aga-aga Marlon, nagkakapi ka pa ang sinasabi mo. Tayo. Ano nabanggit mo sa pakulay, Boomerang? Si Boomerang. Marlon, nabanggit mo na rin, ay si Boomerang. Sa nagtatagong pangalang Boomerang. Kita. Uy, Pam, binanggit yung Duterte para sa bayan ng Pilipino. Alam mo, nakakakilabot nung napanood ko yung pagdating yung arrival ni VP Sara kahapon sa conference, sa business conference, no. Alam ko sa SMX MOA ba. Ganda ng damit. Alam mo yung music, yung background music habang dumarating siya. Yung Pilipinas Duterte pa rin. Pero ano siya, pero instrumental. Wala siyang lyrics o wala siyang words. Pero alam mo yun tapos kung business sector ang kaharap mo. Mensahe yun, Pamela. Mensahe yun at para pahintulutan ng mga ng business sector na yun ang walang iniwan yun, di ba? Tandaan mo si Manny Pacquiao pagka may boxing, di ba? Ano yung background music niya? Yung para sa'yo. Ang laban na to, di ba? Yun. Ito talagang tatak na yun. Pero yung mensahe nga nun, saka yung lyrics talaga nun, yung mga titik na nakaukit sa musikang yun, malaman na malaman, saka makatotohanan yun na ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Kasi Marlon, sa mga malaking pagtitipon na ganyan, ano yan pinag-aaralan yung kulay, yung motif, yung sound systems and all. Siyempre, yung musical scoring na gagamitin mo should reflect the not the values but what the group believes in. Para naman patugtugin mo ang diyan, halimbawa, patugtugin mo ang kantang We Are the World is because you are one with the world, di ba? Yung Heal the World is because you find the need and the time that the world should need healing, di ba? Para naman patutugin mo ang isang kantang Pilipinas Duterte pa rin, itong business sector na to, they have the desire na sana kayo na lang ulit. Di ba? Ganun yun. Para kung nakikita-kita kung sakaling imbitahan doon si Marcos Jr., no? Dapat ang background music niya, alam mo yung parody niya, ni Jograt de la Torre, yung Money. Yung Money ba? Parody siya ron Oo May parody siya ron na dahil sa katakawan sa pera. Hindi, dapat cocaine. Pwede, no? Cocaine, it's alright. It's alright. Led Zeppelin ba yun? Chico Kael, Led Zeppelin ba yung cocaine? Ewan ko na lang, Marlon. Ay, nabanggit mo kanina yung salin na yan, na maraming naglalabas ng kanilang mga salin. Naglabas din ang Makabayan Black ng kanilang salin, Marlon. At naglabas, hindi naman unang naglabas, I think it was Senator Robin Padilla who first made public his salin. And ang pangalawang senator na naglabas ay ang kay Risa Ontiveros kahapon, Marlon, ha? Ito lang naman, bubwit lang naman ang nakapagsabi sa atin. Silipin, tingnan, kasi pinablik na niya tingnan, ang nakadeclare lang na sasakyan niya, Fortuner and one more. But yung dalawang yun, pero wala yung sasakyan na kung araw-araw ang naghahatid at nagsusundo sa kanya sa Senado, isang Land Cruiser. Makukuha ang plaka noon. May netizen, may katetet kay Ebon tayo, tiyak ang makakapitik noon. Makukuha ang plaka noon at malalaman kanino nakarehistro yun. Yun nga, di ba? Ang sinabi ko, naku, matakot ka pag may lumabas na video or picture na bumababa ka sa isang Land Cruiser every time na pumapasok at umaalis ka ng Senado. Hindi malayo pa, hindi malayo. Nagtaga nga siya nung lumabas yung listahan, nung insertion niya Di ba? Hindi raw insertion.
Pero tanong yun, gaano katotoo na ikaw ay hinahatid, sinusundo ng isang Land Cruiser na hindi nakasulat sa iyong SALN? Dahil kung ang SALN niya ay 2024, Marlon, should it say na dapat itong 2025 ang SALN mo mag-reflect na ang Land Cruiser? Dapat. Di ba? Alam mo naman, bagong acquired niya. Oo, kasi dapat... Kinorek ako ni Bob Rubio. Hindi raw Led Zepp, kundi si paring Eric Clapton. Ang akala ko si Eric Clapton, mga love song lang. Tears in Heaven, hindi. Mayroon pa akong paborito na yung, nakalimutan ka sa dulong dila ko. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight ba ang ano? Sa kanya ba yun, Eric Clapton, Wonderful Tonight? Ayan na naman, para tayo nasa karaoke. Yung pagplano, ang dami nating alam kantahin. Pero parang kanya nga. Parang kanya nga. Saka yung Change the World. Gusto ko yun. Change the World? Hindi lang tayo manananta eh. Change the world. Make ang layo. Ang layo. Napunta na naman tayo. Politika pinag-uusapan. Kaya marami na iinis sa atin. Kaya marami kasi naman, Marlon, talaga. Imbis na naglilingkod, namumulitika. Parang yung Pangulong nakaupo ngayon. Imbis na maglingkod, laging namumulitika. Si Vince Dizon, no? Tama yung sabi ni Win. Hindi lang siya Senator Win ang nakapansin, no? Na dati hindi na siya mukhang 50s eh. Talagang laki ng tinanda. Boss, ang laki ng tinanda mo. Alam mo bakit? Ganyan yung itsura mo. Nai-stress ka masyado kasi napapaghalata na pumasyal ka ng La Union, pumasyal ka ng Cagayan, tapos bigla kang lumipad pa Davao. Hindi mo pinasyalan yung Ilocos. Bakit? May sarili ba republika ang Ilocos region na alam mo naman na may project doon ng Pahakit, may project doon ng Diskaya, tapos nilagpasan mo. Ayan tuloy ay itsura mo. Pero boss, kahit lang sa kakulay ng buhok, sayang pagiging tisoy ng isang Vincent. Pero laki ng tinanda. Laki ng tinanda. Marlon, kung ako ang nakaupo doon, may insulto ako. Inokray ako, Marlon. At napakadalang na ang mga senators ay magiging, sige, sabihin na natin critical of your physique, di ba? Pero somehow you would have to take it as a compliment kasi alam nila kung ano ka dati. Sa ano ka na ngayon? Kasi parang, di ba, unang-una ang sabi, hindi ka na mukhang 50, mukha kang 80 years old. Tapos si Gatchalian yata yun. Tapos si Alan. Si Alan, ang sabi ni Alan is, hindi naman ganyan dati yung itsura mo, ang laki ng tinanda mo. Di ba? Tapos may nagsabi parang hindi ka na makapagpagupit. Something to that effect, no? Alam niya, hindi niya alam paano ba iwasan yung mga flood control projects na nakakonekta sa isang Marcos Jr. Saka nabubulol talaga siya nung tinanong na matibay ba yung mga infrastructure projects sa Davao City, di ba? And Pam, ako naman, in fairness naman, sa mga senador na nasasabihan siya ng gano'n. Kasi pambatang senado naman kasi talaga ang Beans. So, nabibiro nila ng gano'n si Beans kasi bilang isang dating kaibigan. O bilang kaibigan na nila noon pa. Pero laki talaga ng tinanda mo, boss. Sa pagiging tisoy mo, Brad. Yun lang yun. Pero Marlon, kung mahal mo yung trabaho mo, inspired ka to improve kung ano yung challenge na ibinigay sa'yo, I think it should not reflect on your physique. Na stress ka, halos di ka makapagsuklay, yung gano'n. Mas aayusin mo yung aura mo eh. Di ba? Mas aayusin mo yung sarili mo dahil yung energy na vina-vibe ng magandang aura mo, magre-reflect yun sa kung anong mga desisyon na pwede mong gawin. And this one kasi, it seems as if nakagapos ang kanyang mga kamay, busal ang kanyang bibig, tapos may nakatutok pang punyal sa leeg niya dahil doon sa mga dating issue sa kanya sa BCDA, di ba? Ano ang punyal? Kutsilyo. Pwede naman kasing kutsilyo, Marlon. Ba't punyal yung ginamit? Ano naman tayo? Yung punyal ba parang kuntil? Naalala ko si Long Mia. May nagbibiro kay Long Mia. Bakit may ganun daw si Long Mia? Sabi ni Long Mia, Bluetooth yan, Bluetooth. Ay, naku, Pamela. Naalala ko mag-umpisa pala kanila. Bye-bye. Hindi, naalala ko yung joke niya din yun. Sabi niya, kakambal daw niya yun, hindi na-develop. Ay, nako. Tawa tayo ng tawa dito ha. Pag nag-resume, sabi, acknowledge lang natin yung bagong kulay ng kulay. Ang regular niya, no? Thank you, Rosel. Maraming salamat, Rosel. Hindi, Marlon, tawa tayo ng tawa dito, pero pag malapit na ang undas ba ang tawag sa Holy Week? Ay, sa... Undas, Todos Los Santos. No, itong dadating na Halloween.
Oo nga, Undas, Todos los Santos. Sa Batangas ang tawag diyan Campo Santo. Ayun. May nag-message, Pam. Bakit daw lahat ng nadidikit sa Malacanang nagmumukhang zombie? Yung mga naaalis. Nahawa kay Lisa Araneta Marcos. No? Toxic kasi. Toxic kasi, Marlon, toxic. Well, ang sinasabi ko, Marlon, so ano, Campo Santo, sabi mo, sorry? Campo Santo sa Batangas, naririnig ko si Lando. Boss, para magamit sa Campo Santo. Saka narinig ko si Cementerio, yun nga, magamit din. Oo nga, Campo Santo Cementerio. Cementerio. Okay, this pagkatapos ng Holy Week break, Marlon, Halloween break, Marlon, magre-resume ang Senate. So pag nag-resume ang Senate, Marlon, syempre, kailangan na nilang i-address ang issue ng Blue Ribbon dahil ito ay headless at the moment. At meron lang officer in charge sa pagkatao ng Senator Erwin Tulfo, di ba? Marlon, narinig din natin sa mga bubwit natin doon na ang sinasabi, ay bubwit, naalala ko si Mayor Deo Kamakalman. Shout out kay Lakay. Wow, City Mayor, Star City. Hindi, Marlon, sabi, ayaw din daw ng isang Senator Erwin Tulfo dahil hindi ito official. Parang dapat hindi sila decision making pero they will address some issues, but the Senate has to soon mag-elect ng kanilang chair. And Marlon, how big is the possibility that it would still be Lacson? Sinabi na ni Tito Sen, and syempre hanggang dikit sila, di ba? Sparring partner sila. And ayan, naglabas na ng pahayag si Ping. At ang sabi nga niya, if I am elected again to head the committee, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions. Bago dito kay Ping, una, sampal kay Erwin Tulfo yun. Sabi mong ayaw niya. And una, bakit ayaw niya? Samantalang pagkakataon na to para mag-shine siya, di ba? It's your time to shine. And kaya ba nila inaayawan yun dahil may ipit lang sila? May ipit lang sila sa magiging daloy ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon dahil nakikialam ang Palasyo ng Malacanang. Subukan mong walang makialam dyan na puwersa sa Palasyo ng Malacanang. Di ba dapat malaya lang yan? And ang isang committee chairman, presiding officer ka lang naman dyan, Pam. Ikaw lang naman ang kukumpas kung sino yung pagsasalitain mo, kung sino yung i-recognize mo na mga senador na magtatanong at kung sino yung mga i-recognize mo na mga resource person na nasasagot sa tanong ng mga member ng committee ng mga senador. And kaya ayaw ni Erwin, aminin mo hindi, Mr. Eric Silvestre, na kaya ayaw mo dahil may ipit ka lang. At sabi paulit-ulit namin sinasabi dito, magiging katapusan ng karir mo yan. Pag natulad ka sa ginawang investigasyon na sa PCSO ni Ralph Recto. But kung nasabi naman nasampal ito kay Erwin Tulfo. PCSO? Wait. Bakit PCSO Ralph Recto? Kay Rapi Tulfo. Yung kay Rapi Tulfo noon. Noong nakaraang hearing, di ba? Na umasa ang taong bayan na magkakaroon ng kalinawan doon sa pagdaraya at anomalya na nagaganap sa PCSO na halos araw-araw o hindi kumpleto isang linggo, may tumatama, may mga lone winner. And ito ngayon, palibasa, takot ka na hindi masunod yung kagustuhan ng Palasyo ng Malacanang, eto't umaayaw ka. Tapos, ang Tito Soto, sige agad-agad, naglabas ng pahayag na gusto niyang ibalik bilang committee chairman ng Blue Ribbon Committee, ang best friend niya, si Ping Lacson. So we'll see, Pam. Yung pag-alis ni Ping Lacson, ang tingin ko ron, magiging magiging maingat na siya. Kaya lang, ang naging issue kasi ng majority nun, yung sinabi ng senador. Oo. Pag-alis o pagbalik, magiging maingat na siya? Nung unang pag-alis niya kasi, Pam, ang naging issue, yung lalo maraming nasaktan na majority members, member ng majority block, na marami raw halos lahat ng senador ay merong insertion. So, masakit sa kanila yon na bakit kinakailangan manggaling pa yon sa kasamahan nila sa Senado sa 28th Congress. And yung parang ang pakiramdam ng mga senador doon, bakit mismong kasamahan namin ang naglalaglag? Samantalang ang tunay na issue ay yung sa House of Representatives na sandamakmak yung anomalya sa insertion saka sa pakikipagkuntsabahan sa anomalya sa flood control projects. And ngayon, magiging aral yan kay Ping Lacson. Kaya lang, anong consequences? Ang consequences dito, Ping Lacson, hindi yung mga masasagasaan mong kapwa-membro ng majority and minority. Ang consequence dito, kapag may humarap na naman na bagong testigo katulad ng isang Sergeant Gutesa, paano mo tatanggapin yan? At ang consequence dito, papayagan mo na ba talaga ang sino mang resource person na pangalanan, banggitin ang pangalan ng Martin Romualdez, Saldico,
Saka kung hanggat maaari, Sandro Marcos at Bongbong Marcos. Tingnan natin, di ba? Yun ang consequence. And kaya nga I don't know, ano take mo dyan? And sinagot siya ng isang minority leader, Alan Peter Cayetano. Oo, pero ang take ko lang dyan, no, yung dapat pagbalik niya should no longer cause what caused the divide during his first, tawagin natin first term of chairmanship sa Blue Ribbon. Dapat sa pagbabalik niya, mas maging maingat siya, mas maging wais siya, at mas maging fair sa pagdinig ng mga arguments diyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi ka pwedeng chairman ng mayorya kung saan ka nabibilang. Parang Senate President, na parang kay Tito Soto, hindi ka Senate President ng majority lang. Senate President ka ng buong ahensya. Hindi ka pwedeng Senate President din ng sarili mong ecology dyan o ecosystem dyan na pang showbiz ka. Hindi. Sa mayorya ka, kahit merong yes and no sayers dyan, dapat you are their leader at hindi ka dun sa yes ng mayorya mo. Yan yung take ko dyan, yung kay Ping Lacson. Hindi pwedeng chairman ka ng kung anong naratibo ng powers that be. Chairman ka dapat ng kung ano ang objective na ibigay ng hustisya sa DPWH anomaly, lalo't merong mga makababayan natin ang nasalanta dahil dyan sa maanumalyang DPWH projects. Marlon, tama ka ha? Hindi ito pinalagpas ni Alan Peter Cayetano ha? Dahil yes, naglabas siya ng statement niya where, ako na lang ba? Ikaw na babasa? Ikaw na English eh. Ang sinabi niya dito, on the possible return of BRC Chairman, Blue Ribbon Committee, na si Senator Lacson, ang pinakamensahe niya, leave the minority out. Leave us alone. Parang ganon, di ba? There is no really need for Senator Lacson to drag the minority into what's clearly a family matter within the majority. As he admits, his decision to step down from the Blue Ribbon Committee didn't come from the minority. It came from dissatisfaction within their own ranks. Let's not rewrite history. When Senate President Escudero and the majority first gave the chairmanship to Senator Marcoleta, the objective was clear: to keep the investigation steady above politics and focused on finding the masterminds of the most guilty. All this while untangling the web of systemic corruption in government. During the time the majority also faced a similar situation, we were warned of a Senate coup, first when Senator Marcoleta was elected as chairman of the Blue Ribbon Committee, and second, when in leading the flood control hearings, the direction he took was towards what we all wanted: finding the most guilty and the masterminds. And so the coup did happen, and a new SP was elected, but there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us. Tama siya dan. Very perfect yung sinabi niya yan, Marlon, ha? Just quiet resolve. The leadership under SP Cheese made the decision, stood by it and moved forward with respect for the institution. That's how professional and mature leadership behaves when tested. And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, you didn't hear a single complaint from the minority. We respected their internal decision because that's how institutions should work. With courtesy and mutual respect, we in the minority have no stake in their internal struggles. Our focus has always been on the bigger picture: truth, transparency, and integrity. Kung may tampuhan man sila sa majority, ayos lang yan. Politics will always have its share of drama. Let's not turn the Senate into a teleserye. The Blue Ribbon Committee is not about personalities. It's about serving the people and protecting the dignity of the institution. Nadali mo, Alan Peter Cayetano. Galing, musay, di ba? Galing nun, Marlon. Tama. Tama. Marami lang nag-aalala na kung babalik ang Ping Lacson, paano yun? Identified siya na nakipag-meeting siya sa mga diskaya. So, ang sagot ko dyan, dapat, wag lang tayo tumuon sa diskaya. Kasi maliban kay diskaya, meron pang 14 na kontratista ang pinangalanan mismo ng amo nila na si Marcos Jr. Tapos gusto ko rin itanong kay Senator Dante Marcoleta. Sen Dante, baka naman pwede mong i-share nung nag-meeting kayo ni Marcos Jr. Inutusan ka ba? May pakiusap ba sa'yo na, o ano ba talaga ang napag-usapan nyo ni Marcos Jr.? At alam ko, willingly i-share sa publiko yun na ng isang Senator Dante Marcoleta na talagang yung passion niya, talagang yung pagiging porsigido niya na mahubaran ng maskara, no? Kung sino-sino pa sangkot dito sa flood control projects. Asahan din natin na pag bumalik uli ang Ping Lacson bilang committee chairman ng Blue Ribbon, higit lalo pang mag-iinit yung mga detalyeng ipapasok na testigo na ilalabas ni Senator Dante Marcoleta. Marlon, kaya lang tingnan mo basta wait, hindi yan. Balikan lang natin to If I am elected again, we should be ready for any
and all consequences of my actions and decisions. My actions and my decision. Diba? It's me. I will decide. It's my call. It's my decision. It's my committee. Diba? Parang if he will be back, wag nating taasan ang ating expectations, Marlon, because I think he will be back with a vengeance. He will be back with a vengeance sa tono ng kanyang statement na yan, and it's already assuming that he is again still the Blue Ribbon Committee chair. Ito pa, Marlon, ha, ginawa ninyo yung dramang yan bago magtapos or mag-session break. Kinailangan talaga ninyong maggawa ng ibang ingay dahil gusto nyo talagang patulugin yung nadidiscover na nating lahat na ilang hakbang na lang Malacanang na ang patutunguhan ng pagdinig. Kaya pinangalanan ng Lucas Bersamin, di ba? Pinangalanan ng Bersamin. Di ba? Na may mga proyekto rin. Bisitahin po ninyo ang page ni Dare to Ask ng Facebook. Yes. Nandoon ang kanyang pagpapaliwanag at ang paglabas niya ng mga resibo na merong mga approved projects na hiningi ng isang Lucas Bersamin. Sa isang, sino yung USEC na yun? Olaybar? Yung si Olaybar. Try-give, siya ba yung try-give? Siya yung try-give. At saka yung isang USEC na mas mataas sa kanya, na taga DPWH dati. Si USEC Bernardo. Bernardo. Diba? Kapag ko si USEC, USEC lang sa DepEd si Olaybar, tapos si USEC Bernardo sa DPWH. Marlon, nabanggit mo yung DepEd, Marlon? Oo. Bago tayo mag-DepEd, gusto ko lang puntusan yung sinabi mo na dapat hindi natin taasan yung expectation natin. Tama naman. Hindi dapat natin taasan ng expectation natin, mga katetet kebo. Pero dapat ang taasan pa natin yung gigil at lakasan pa natin yung panawagan natin at sibagan pa natin yung pagbabantay natin kung paano ito i-handle ng isang Ping Lacson. Dahil kapag nagpatuloy siya na harangin, ipitin o upuan at hindi entertainin ang mga testigo at ilang impormasyon na ang direksyon ay patungkol sa Palasyo ng Malacanang, kinakailangan natin mag-ingay uli. Kinakailangan natin kalampagin ang mataas na kapulungan ng Kongreso dahil lalo lamang masisira ang Senado kapag ka nagpatuloy ang ganitong klaseng pamamahala sa Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Ping Lacson. Totoo yan, Marlon. Tapos, may nakita lang ako. Sila ba? Wow, what a sweet deal. Wow, talagang may heart. Sila ba? Kayo ba? Kala ko merong boss, si Amina. Baka magalit. Walang problema. Amina is single. Oo, dalaga naman ewan ko, dalaga ba si Olaybar? Binata ba si Olaybar? Yun ang hindi natin alam. Walang problema magkaibigan. Kung diyan kayo pinagtagpo, walang problema kung may katotohanan yan. Pero may magtanong kaya niyan, Pam. Kasi nung kay Alice Goo, may nagtanong kayo ba ng mayor na to? Diba? Dapat may magtanong yan. Natanong nyo si Alice Goo, si Alice Goo hindi naman hinawakan ng pondo ng mamayang Pilipino. Hawak-hawak ng Amina Pangandaman yung pondo ng sambayan ng Pilipino. So siguro naman, karapatan ng taong bayan na malaman kung sino ba yung jowa niya. Kasi Marlon, in fairness, when it was Secretary Erwin Tulfo as DSWD Secretary, during his confirmation, he was also asked na parang, naging makulay yung ang love department mo. And you go that personal, it's too personal, na kagaya nga nung di ba Marlon, yung sinasabi natin, nakaka-frustrate na, dapat ang inuupo natin dyan, yung mga kalidad na tao na marunong magtanong, hindi yung dahil isa kang Tito Sen at sasabihin mong nabuntis ka kasi nagpaano ka. Dahil na dahil na ka. Yeah, may si Papa A nasa ilalim. Asawa niya mayor sa Kandihay, Bohol. Sino? Asawa nino po, Papa A. Let's not go there. Sige, nahayaan na. May asawa si Olaybar. Okay. May asawa, so hindi single. Hindi single. Okay. Well, Amena is single, and she, for me kasi I've seen her up close and personal, and maganda yung skin niya and all. She's bright. But somehow you see something wrong in her trying to yung pag-exude niya ng overconfidence, parang lagi siya may tinatago.
Yan, lagi parang may laging tinatago. And tama ka, dapat tanungin at dapat mapabilang siya sa mga pinapatawag na kini-question dyan. Dahil nasa larawan, Marlon, na isa siya sa mga nag-review with prudence. Tandaan nyo yan, ha? Siya ang isa sa mga nag-review with prudence ng 4,000 pages na GAA 2025, Marlon, na pinirmahan ng presidente ninyong si Marcos Jr. noong 2025. At sinabi naman ngayon ni Amena Pangandaman sa kanyang pagbisita sa ICI sa isang ambush interview na sinabi niya, tinanong siya ano nang mangyayari doon sa issue ng ng BICAM anomaly. Ang sinagot niya doon, Marlon, is napirmahan na yan, hayaan niyo na ang COA diyan. Ha? Ganyan ba dapat ang naririnig natin sa DBM secretary? Hindi. Hindi. Yeah. Yes. Kasi nga, sana lumalim pa yung investigasyon na to. Kasi kapag ka nagpatumpik-tumpik pa rin talaga sila rito, baka bukas makalawa, hindi na business sector pa ang magsalita. Mas marami pa lalo. Pero Marlon, ang bayan, galit ng tao. Business sector nagsasalita. Alam mo bang halos weekly, merong mga walkout na ginagawa ang mga estudyante, ha? Marlon, sa mga schools nila, meron silang mga walkout. I don't know the terminology, pero they do walkout and the school allow it because it is for them to express their dismay and disgusto sa mga pulisiya ng administrasyon na to. Kabataan niya na, estudyante, para sumali ka sa mga ganyang mga movement is because yung desire mo sa sarili mo, yung need mo to feed yourself with quality education, hindi nila paaaring nakukuha. Most likely hindi nila nakukuha dahil sa budget na tinatanggal o kinukurap sa Department of Education, Marlon. Wala. Nakita naman natin yan sa budget ng 2025 na talagang pinutol yung budget, no? Na ang sinasabi ng Constitution ang dapat na pinamalaking pie ng budget ay nasa DepEd. Speaking of DepEd, Marlon, lumabas din naman sa bibig ni Vince Dizon, Secretary Vince Dizon ng DPWH kahapon sa kanyang budget hearing sa Senate Committee, no, Marlon. Alam mo ba, in 2025, 22 classrooms lang. 22. 22,000. 22 versus yung dapat na target na something around 100. Yeah. Okay ba? No, Marlon. Kasi dito sa sabi ni Bam Aquino, sumakit yung puso ko. Bam Aquino expresses disappointment over Public Works Secretary Vince Dizon's admission that only 22 classrooms were built in 2025, failing to meet its goal of 1,700 by the end of the year. Grabe, no? Hindi 22,000. Yeah, 22. Oh, out of 1,700 na target. Oh. Grabe. Magkano pang kulang mo doon? Meron kang higit na 1,600 na kulang. Sobra. Parang 98% ang kulang. O 99% something. It's like doing nothing at all. Diba? Oh, yeah. Oh. Parang nilagay mo lang dyan para sabihin mo, para gumalaw yung budget, sabihin nila hindi natulog sa atin. Ganun lang. And then you expect what? You expect the young ones na maging okay sa inyo, maging okay kayo, tanggapin kayo, suportahan kayo. And what? You expect them to be inspired to be the next leaders of this country? Marlon, kaya today? Ano lang ako, ino-compute ko. Ibig sabihin, ang na-accomplish lang nila, 1.29%. Diba? Ang sakit nga nito, ang sakit sa banks. Diba? Ang target nyo, 1,700. And tapos, ang ninanakaw nyo, sobra-sobra. 1,700 classrooms na nga yan. Wala pa rito yung wala pa rito yung hinihinging dagdag sweldo, benepisyo ng mga teacher ng pampublikong paaralan. Tapos sa dami nito, 1,700, kakarampot lang. Ang nagawa nyo lang, 2022 classrooms. Ano 2022? 22 classrooms, di ba? Ang sakit sa banks nito na nakakalungkot to, nakakalungkot. Nagbibilang na rin naman tayo ng unit of classrooms, Marlon. Balikan mo yung 1 million per year na housing. Wala na rin, no? Wala na rin. Anong sabi ng yung 1,700, 22 lang ang binalik ninyo. Nagtaas ng number na 1 million per unit ng housing, 1 million per year ng housing units every year. So, magbilang tayo, 22. O sige, 23, 24, 25. We should already have 3 million housing units. Diba? Nasaan yan? Yan 3 million na yan, I would like, sige, sabihin na natin if we refer to last year's number, 100,000 plus. Kaya yan nga ang yan nga ang ikinasakripisyo ng posisyon ni Azucar, Jerry. Ni Jerry. Azucar de Acuzar, Marlon, dahil he overpromised and underdelivered, di ba? Yan din naman ang dahilan na sinabi ni Marcos. Pero how is it with the DSUD now? Yung DSHUD na yan?
Kumusta ang housing natin ngayon? Nga, Pamela at Budol. Binanggit na rin. Nabanggit na natin yung 22 classroom lang na napagawa mula sa target dapat na 1,700. Tapos yung 1 million housing project dapat per year na nakakatatlong taon na dapat may 3 million. Lalayo pa ba tayo? Puntahan na lang muna natin uli yung 5,500 flood control projects, di ba? And wala talaga, budol, isang budol ang pamahalaang Marcos. Sige, let's consider this year as ended. Let's go to 2026. Uy, Waxy, welcome back. Waxy, kamusta ka na? Kamusta si Waxy? Hello and regards to your family, no? Waxy, regards to you, Waxy, at mukhang hindi ka pa nagkakasala uli. Walang pala-bla. Joke lang. Hindi, where was I? Nasaan na ako? Sorry. Nakalimutan ko. Si Waxy, kasalanan mo to. Yung mga ganito merong memory gap, mahirap na eh. Guys, nasaan na ako? Paalala nyo naman, sorry. Yung 1 million na yan, I don't think hindi nila mafufulfill yan. Because 1.7 na classroom, 22, ang hirap niyan sa kanila. At alam mo ba ang pinaka-achievement ng administrasyon na to, Marlon, is not achieving anything at all. To achieve nothing is their achievement. Diba? Na, I don't know. Kung saan papunta. May presidente pa ba talaga? May gobyerno pa ba talaga? No? Alam mo, Marlon, okay lang naman wala. Kung merong ghost president dyan, okay lang. Huwag mo lang pakialaman yung pera ng sambayan ng Pilipino. Huwag kang magtrabaho, okay lang. Huwag kang maligo, magpakahay ka dyan, wala kaming pakialam. Huwag kang mag-attend ng mga commitments mo sa mga communities, wala kaming pakialam. Diyan ka lang, gusto mo nasabing nakatira ka sa palasyo, diyan ka sa Malacanang. Maghapon ka dyan, mag-swimming ka dyan, mag-golf ka dyan, mag-gardening ka dyan, mag-iinom-inom, mag-party-party ka dyan. Kami nang bahala. Basta wag yung pagsamantalahan yung pondo ng taong bayan. No? Huwag nyo lang rating yung kabat. Ito pa masaklap. Yung oposisyon na nagpapakilala ko, itong huwad na oposisyon na nagpapakilalang dating anti-Marcos. Sa dami ng issue na dapat tanungin, questionin at isang pang kaso patungkol sa flood control projects anomaly. Ang pinagtuon ng pansin, yung 125 million pesos confidential funds. Shout out sa iyo, Tindig Pilipinas. Yung confidential funds na yan, Marlon, na merong COA clearance. Di ba? May COA clearance and wala, ewan ko, mga nabubuhay sa kanilang kahangalan na para lamang sirain, durugin ang Vice President Sara Duterte. Yung sanang Marlon, yung akala nga natin kasi di ba nung panahon ni PRD, Marlon, talagang hindi sila magkasundo ni Lenny. But we didn't see Tatay Digong, Marlon, na inoperate ang isang Lenny Robredo. It was more like the reverse. It was more like from the side of Lenny doing propagandas against PRRD. Kasi she was on the side of the Americans and all. Tapos pagdating sa FOCAP, yung foreign press, Marlon, talagang durog na durog ang PRRD, di ba? At angat na angat ang isang Lenny. Sige, walang ganyan, pero merong toxicity. And came Uniteam, supposedly, na finally, this time magkasundo ang presidente at vice-presidente. Tapos matter of how many months, nagkaroon kayo ng insecurity sa sarili nyo, sa president side na, naku, mas mahal ng tao si Sara, naku, ganito, gibain natin si Sara. Kaya ganyan ang ginagawa nila, gibain si Sara. So until you have no more time left na, to fulfill your duties. Tapos ngayon, nagkukumahog kayo, naku, paano kaya natin makukuha ang pag-ibig muli ng mga Pilipino? Wala na. Alam mo, ang tingin ko rito, ginamit pa nga nila ang Lenny Robredo. Kasi walang figurehead noong mga panahon na yun. Wala silang maitindig na tao ang Pinklawan sa Dilawan. Anyway, ang Dilawan, kaya ginamit lamang nila ang Lenny Robredo. Tapos ngayon, dahil wala na ang Lenny Robredo, halos ipagpag na rin nila ito. May tanong lang ako ngayon, total mag-ano naman Todos dos Santos. Kamusta naman kaya, Senator Kiko Pangilinan, doon sa plano mong ipahukay yung si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Dapat maibalik yun, di ba? Dapat maibalik yun. Araw ng patay. Gamitan na Look at what happened to Regal Oliva. Kailangan niya mag-live kahapon to publicly apologize for what she said or he said. Di ba? Patuloy yung pagbaba ng mga followers niya. And kaya doon mo makita, Marlon, na hindi sincere yung apology niya Kasi, this is not anymore about kung ang take niya ay different from majority stake in terms of yung Duterte supporters, no? Hindi na yon. Yun na lang sincerity ng apology niya. Ginawa mo
is because alam mong bumababa ang followers mo. And you needed to do some damage control para hindi pa mas lalong bumaba. Ang habol mo hindi yung hindi yung panindigan mong mali ka. Ang habol mo is, uy, sandali, wag niyo akong iwan. 'Di ba? Ganito, sige, magsusorry ako and all, pero again, Marlo, do sa kanyang pagla-live, you know it is scripted. Because right after live, nandun yung transcript. Ibig sabihin, for the transcript to be ready right away, it was already there along all those time na binabasa niya, and magaling lang siya mag-deliver. Meron siya mga konting mga excuses, ad-lib, yung mga ganyan. So, I don't know kung napanood mo, but look what happened. People are shifting from the good to the bad, which is the wrong way. Kasi if meron kayong hindi ko sinasabing gamitin ninyo ang mga Duterte, no? Dahil ang mga Duterte matalino yan, alam nila kung sino ang gagamit sa kanila this around. Pasong-paso na yung mga yan, kuryenteng-kuryente na yung mga yan, Marlon. Because Regal Oliva, Marlon, consistent na nagiging guest ni Mayor Bastian. And she publicly also apologized nga kay Mayor Baste Duterte na parang hindi naman niya i-disrespect kasi hindi niya maipagpapalit kung paano daw kainit din naman siyang tinanggap sa Davao nung nag-guest nga siya sa podcast. Diba? I don't know. Ako, Pam, kahit mag-sorry siya, wala na. Done na yun. Tapos na. At huli na. Diba? Pero sa mas mga makakaintindi at gustong iintindi, dito sa apology niya, meron siyang mga striking words na ginamit na dapat din nating pag-isipang mga supporters. Pero again, tama nga, the damage has been done, ika nga. Diba? Sige, pag-iisipan namin yung apology mo, or it doesn't matter kung tayo naman eh. Sige, ibigay na natin doon sa mga mas nakararami. Pag-iisipan, pero mas magiging mas magiging maingat. Lalo na, kung tayo na supporters lang, ano pa yung mga Duterte? Lalong mas magiging maingat yan, mga yan. Totoo. And galit sa kanya, Pam. Ang daming may galit sa kanya. Grabe. Pati yung comments talaga, Marlon. Sobra. Di mo makokontrol. Well, let's see. Tatakil natin, Marlon, yung mga kulang sa classrooms, kulang sa housing. Siyempre, Marlon, tatandaan din natin, may mga kulang na binabalik, ha? Nasaan na yung para sa PhilHealth na ibalik na ba? Di ba? Dapat isa rin yung hinahanap ng mga ng mga mambabatas natin. And at saka Pam, yung kulang pa rin na action ngayon ng Supreme Court, wala pa rin. Yes, kulang sa Supreme Court, may konting pitik pero kulang na kulang po. Diba? Yung pitik nyo malambing pa, kalabit nga lang yun, hindi nga pitik eh, diba? So, marami, magtatapos ang taon, Marlon, papunta tayo sa isang Halloween break, sa mga uuwi sa mga probinsya, mag-iingat po, no? So, I don't know what will happen today. We also don't know sino magdidinig scheduled na magdinig sa Senate for their budget. We also don't know yet. So, maging mapagmatsyag at laging mag-monitor ng mga news para lagi tayong may alam. So, yun, ang hirap magdepensa ngayon, Marlon. Kaya konting mali mo these days, di ba lagi natin sinasabi, kapag pinaliwanag mo ang mensahe mo, unang-una, hindi talaga nakatawid yung totoong mensahe kasi kailangan mo ipaliwanag eh. At you have to, parang kapag damage control na, ibig sabihin, damage na. Yeah. Pero yun lang din, Marlon, na kagaya ng pakiusap natin kahapon when we were hearing her out, nakiusap din siya na wag naman ad hominem kasi mahirap daw maintindihan lalo wala tayo sa komunidad niya. Siguro yun lang yung mature thing to do for us na wag tayo mag ad hominem. Correct.